Ano nga ba ang pag-ibig? Siyempre, it's complicated. Pero siguro pwede nating itry gawing mas simple ang explanation. Well, ang pag-ibig daw ay parang belt. Kapag mahigpit, hindi ka makakahinga. Kapag maluwag naman, hindi ka kapit. Ang pag-ibig ay parang kalamay, matamis at masarap. Pero pag sobra, yung iba nauumay. Ang pag-ibig ay parang sibuyas. Nakakaiyak. Ang pag-ibig ay parang pamasahe. Minsan, hindi nasusuklian. Ang pag-ibig ay parang exam. Bawal cheating! Ang pag-ibig ay parang math. Nakakabobo. Ang pag-ibig ay parang tubig sa timba. Lumalabo pag madaming nakikisawsaw. Ang pag-ibig ang sanhi ng lakas at kahinaan. Ang ugat ng aking buhay at kamatayan. Halos 12 beses ako. Pagkakaalam ko lang po, naniloko ko. Marami po akong evidence. Pero pa yung alam ng mga anak ko na nahuli din sila. Kuya Ramon, ilang taong kayo nagsama ni Mrs.? 22 years? Sa 22 years na yon, sinasabi mo na ikay 12 beses pinagtaksilan. Huli pa lang. Nahuli ko po. 12 times na huli, baka mas marami pa. Yun ang sinasabi nga ni Kuya Ramon. Marami po akong ebidensya na hawak, video, photo, conversation. Yung iba po, nahuli rin niya sa akin, pinunit niya. Pero itong mga to, talagang na-record ko. Bali, nakakilala po kami 1996. Pinakasala ko siya na 1997 po. Kalalabas lang ng anak ko. Halos hindi pa kami nagwa 1 year. 1998. Niloko na po niya ako kasi pinag-aral ko po siya kasi sabi ko, sige mag-college ka, ako bahala. Pero 3 months after, nahuli ko siya. Sinaman ako ng kapatid niya. May kasama siyang lalaki. Hanggang boyfriend niya na pala. Pinatawad ko siya. Tapos, lumipas na naman ng ilang taon. 2001 to 2002. Akala ko naman, ang problem lang namin is only a money. Nagtrabaho siya sa isang restaurant. Nahuli ko na naman kasi hindi ko sinabing uuwi ako. Sinundo ko siya. May nagsabi sa akin na may kasama. Hindi ako naniniwala kasi ganun ako hindi ako basta naniniwala kasi hindi ko nakikita. Sinundan ko po siya hanggang sa isang motel. Tapos yung pala, 3 beses siya na akong niloloko. Sabi ng kasama niya sa trabaho na tipong nakikipagtalik siya. Pinatawad ko po siya noon. Lumipas ng 3 taon. Sabi ko, o sige, total nagbago ko na. Gusto mong call center. Ipinagtrabaho ko siya ulit. Ganun din po ang nangyari. 3 buwan. Nahuli ko na naman siya. Nakuha ko yung ebidensya, pero dahil sa pinatawad ko siya, sinurrender ko sa kanya. Talagang, kung susumayin talaga, napakahirap. 2012, nagtayo po ko ng sarili kong production. 2014, pati ba naman yung aking photographer. Naging kabit niya. Nung ko po, nalaman at binigay na sa akin ng Diyos yung clue, parang matibay na ebidensya. Nag-reflect sa cellphone ko. Pumasok sa email yung mga features yun na nakahubad, nakapatong. Yung po, nakasave yun hanggang ngayon. Yun ang pinangahawakan ko. 2014 yun. Pero pinatawad ko rin ulit po siya. Pero ang bandang huli po, yun na, 2019, Holy Week. Hindi siya umuwi hanggang pagdating ng pagkabuhay ko. Nahuli na siya ng aking panganay na anak na nabuksan niya yung dati kong production, may conversation doon sa tipong sa kanila ng lesbian. Lesbian po ang kinakasama niya ngayon. Ako, willing ko pa siya patawarin. Pero yung mga anak ko, ayaw na. Hanggang ngayon po, sinusuka siya ng mga anak ko. Hindi ko alam pero siguro hindi na. Kasi niloko na ako It means kaya niya nang gawin ulit yun sa susunod. Kung hindi ko nahuli, patawarin ko muna siya. Pag nahuli ka, lagot sa akin, di ba? Depende sa kanya, wag lang kayo magloloko sa kanya. Siguro pag nahuli ko siya, ayun, wala na talagang balikan, bahala na siya. 2 bihis lang. Para pag may nagawa siyang ulit na mali, hindi na pwede. Hanggat mahal ko, patatawarin ko. Kasi pag mahal mo yung tao, bibigyan mo ng second chance yan Second and last chance na yun. Pag inulit mo pa, wala na, cut off ka na sa akin. Isa lang po.
Dahil? Pag nagloko na po siya, di na po pwede mabalik yung dati. Hindi pa ako naniniwala na kaya magbago ng mga cheater. Ay, kung lalaki na yung pag-usapan, may lalaki sa inyo ba? Isang pagkuhan lang, hindi ko na yung mapapatawad eh. Siguro kung maraming beses, baka hindi mo na mapatawad yun, sir. Siguro pag once lang, siguro siyempre, kung hindi na uulit, di maaaring pwede pa. Siyempre, 1 is too much, di ba, sir? Isang beses lang. Kasi binigyan ko na siya ng opportunity tapos sinayang niya lang. Kaya pag isang beses, doon niya na mababawi yung mga kasalanan niya. Maraming beses po. Yung hindi po nasusukat kung gaano karami ko siyang beses patawarin. Kaya nga po nung sinabi sa Biblia, hindi ka lang dapat magpapatawad na 7 beses, kundi 77 beses. Sabihin, hindi mo dapat isukat kung ilang beses ka magpapatawad. Ngayon, kung babalikan mo pa siya, ayun eh, mali. Papatawarin, okay pa. Pero kung babalikan pa, hindi na. I think, mapo-forgive ko siya, kaso hindi na po magiging the same yung flow ng relationship namin. Yes, mapapatawad ko siya, kaso parang ika-cut off ko na lang siya kasi parang sabi nga nila, once a cheater is always a cheater. 10 beses, mahal ko siya eh. Hanggat kayang unawain po, sir. Sa araw-araw, medyo siyempre, medyo okay naman sa may konting emotional pa rin. Pero yung sa ex ko, okay na. Wala na ako doon. Wala na akong pakialam. Bali ang mga kasama ko sa bahay, silang medyo talagang nagbigay sa akin ng boost sa sarili ko para makatayo. Siyempre, parents ko, mother ko, father ko, kapatid ko, tsaka yung bagong partner ko na tipong sila yung kasama ko. Medyo nakakatayo ako ngayon sa sarili. Tsaka siyempre sa tulong ng Diyos na dasal ko, yun naman po ang nangyayari sa akin. Regarding dun sa dati, siyempre mas okay ngayon kasi sa dati talaga sobrang consumption. Ilang beses ka ba naman lokohin? Aalis ka, alam mo kung saan pupunta. So mananakit ang dibdib mo, mag-iisip ka kung ano-ano na. Yun, pero sa ngayon medyo umokay naman. Kasi nga hindi na ganun ka-miserable nangyayari sa akin. Na yun, siyempre sa tulong ng pamilya ko, tsaka ng bagong kasama ko ngayon, medyo nagiging okay na ako. So, masasabi ko sa ngayon, kahit pa paano, may peace of mind ako, tiwala naman ako sa kanya. Tsaka dati ko siyang kasama nga sa simbahan. Medyo okay sa ngayon kaysa yung dati na laging umaalis na hindi ko alam kung saan pumupunta. Pag makikipag-communicate ka, laging hindi ko makommunicate ka, ang hirap. Pero sa ngayon, medyo okay naman sa nangyayari. Pinatawad ko na siya sa ngalan ng Diyos. Pero sa akin, nandun yung markang enough na, no, never na. Ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag nainitan ay pwedeng iluwa. Pero kung ang relasyon ay nanlalamig na, hanggang sa mauwi sa pagtataksil, kaya mo pa din ba siyang patawadin para hindi masira ang pamilya? Ilang beses? Ano nga ba ang sikolohiya ng pagtataksil? Bakit natin nagagawang saktan ang taong pinangakuan natin ng tiwala, akap, the moon and the stars, at iba pang matatamis na salita? Si cheating po kasi, it could be subjective. So it could be relationship to relationship. It's not really like, may mga social norms tayo, no? That some individuals within our society are trying to define cheating as, let's say, having sexual acts with other people, communicating with other people, or may mga tinatawag tayong micro-cheating, may tinatawag din tayong mga other sexual acts na may cheating, wala namang emotions, pero just like for sexual pleasure. In that sense po kasi, it could vary from relationship to relationship. Here in the Philippines, I think we always, we do acknowledge strongly monogamous relationship. So kaya malaking issue si cheating. So in that sense, it's still relationship to relationship. I have handled different clients before na couple counseling or even individual counseling that they have concerns about the relationship. So one thing that they fail to do is to define the relationship, how they arrange the relationship. So defining cheating. So prior to commitment, for example, they're still starting to date, importante po na nade-discuss natin within the relationship kung ano yung expectations natin, paano natin i-communicate yung feelings natin, and what is cheating between both parties. So let's say if they talked about cheating is kapag nakipag-usap ka sa ibang tao, if you're flirting with other people, or kapag may sexual acts. Also, another then, within our generation right now, meron din po tayong tinatawag na open relationship.
So possible kasi siya na acknowledge for some other relationship na okay, open relationship tayo, you can date someone. May mga limitations lang. For some other individual, they would define their open relationship that they can date other people without sexual acts. And some other relationship, they're into open relationship na okay lang na may sexual contact with other people. Kasi minsan, they feel like mababa yung self-esteem nila, self-worth nila. So they would think na maybe my partner will be more satisfied to have a sexual relationship with other people. Baka ako, yun yung hindi ko napunuan, kaya okay lang. So again, cheating is, the definition of cheating is subjective. It would be based on relationship to relationship. May mga hiling at panalangin pa ding hindi natutupad si Kuya Ramon. Pero sa ngayon, masaya siya kasama ang kanyang mga magulang at natagpuan na din niya ang partner in life na hindi niya kailangang pagdudahan. Masarap kiligin habang akapangunan sa pagitan ng mga hita. O kaya magharuta na parang mga teenager. Mga kwentong kikirot titibok. At kung tumanda man tayo'y kaya pa din ngumiti. Hindi dahil hindi nasaktan, pero dahil kayang lagpasan. Kung maibabalik ko lang ang mga oras, yung panahon puno pa ng ngiti, yung mga bawat sandali na ikaw lang palagi ang laman ng aking isip. Hirap ipilit kahit na masakit mo sa akin, ayos na. At sa iyong pagalis, sa tuwing ika'y mamimis, ang tanging alaalang maiiwan ang kahapon natin kay sa bawat oras na dumaan.